May isang tao sa silid na humihinga ng malalim. Ang pagsasanay sa ibang katawan ay hindi masama dahil nasa magandang kondisyon siya, malakas ang mga kalamnan, may lakas, kakayahang mag-inat, at tibay. Pinapanatili niya ang balanse sa lahat ng bagay. Hinawakan ng bida ang buong katawan gamit ang kanyang mga daliri upang mapalaya mula kay John at ang kanyang grupo, upang burahin sila sa ibabaw ng mundo. Nang inag ang mga daliri ng bida. Nasa mesa ang kanyang litrato, at nakahiga siya sa sahig, humihinga ng malalim, ang buong katawan niya ay tensyonado. Damaloy ang pawis sa kanyang mukha. Ipinagpatuloy niya, sinasabing kailangan niya ng mas maraming oras. Tinanong ni Emily na may ngiti kung may ekstrang minuto siya at tinawag siyang nakatatandang patrolman. Tiningnan niya ang babae nang may pagkainis. Tinanong ng boses kung ano ang nangyari. Nakaupo ang bida sa isang bangko at nakatingin sa mga tao. Sabi niya na sila iyon. Tinanong niya nang may pagkainis kung gusto nilang ma-promote. Masayang sumagot ang mga tao na gusto nila. Tinanong ng bida kung bakit siya ang nilalapitan nila. Nagsimulang mautal ang mga tao, at ipinaliwanag nilang siya ang boss. Tinakpan ni Mike ang bibig ng babae at sinabing hindi, kakapromote lang niya kamakailan. Masaya namang idinagdag ni James na totoo iyon. Sinabi ni Mike na kung kailangan niya ng tulong, maaari siyang tumawag anumang oras. Sinabi ni James na magtatrabaho sila ng husto. Tahimik na tiningnan sila ng bida. Tinanong niya kung bakit kailangan niya ang kanilang tulong. Muling nagtanong ang mga tao nang naguguluhan. Ipinatong ni Emily ang kamay sa kanyang dibdib at sinabing lagi silang nasa panig niya. Hindi ba niya naalala? Tumango ang lalaki at sinabing wala talaga siyang natatandaan dahil sa pagkawala ng alaala. Sinabi ng babae na ganoon nga. Kumunot ang noo niya at nagpatuloy, sinasabing magkasama silang nagtitiis ng mga parusa, binisita siya sa ospital, at ginawa ang lahat para sa kanya. Umubo si James at sinabing totoo iyon. Nilapitan ng lalaki ang balikat ng bida, ngumiti at nagtanong kung hindi ba sila magkaibigan. Nanlaki ang mata ng bida. Tinanong niya ulit tungkol sa pagiging magkaibigan. Malakas ang ulan sa labas. May isang lalaki sa ilalim ng payong. May nagtanong kung sino siya. Lumingon ang lalaki. Tinanong ng boses kung sino ang pumipili ng sariling biktima. Kumunot ang noo ng bida. Sinabi ng lalaki na kalokohan iyon. Sabay-sabay na nagtanong ang mga nakamaskara kung bakit siya ang itinuturing na pinakamahusay sa kanila. Nanlaki ang mata nila at sinabing ayaw nilang makita siya. Tumayo ang bida ng tahimik. May nagsabi ng pangalan ni John. Tumabi ang babae sa mga lalaking may maskarang hugis ibon at sinabing mahal lang niya ang kanyang nakababatang kapatid na si December. Inilagay niya ang kamay sa kanyang maskara at sinabing halos mabulunan siya sa inggit. Tinitigan siya ng bida ng tahimik. Tinanggal ni Bella ang maskara niya at nagtanong kung bakit hindi niya lang tuluyang tinanggal ang bata. Tinitigan sila ng bida at sinabing sila ay magkaibigan. Sumagot ang babae na, oo, magkaibigan. Tumango si Emily. Nagulat na sumigaw si Charlie na ang pagiging magkaibigan ay wala. Dapat munang ma-promote sila. Saan ba nila nakita na tinawag ng karaniwang patrolman ang isang corporal na may 2 bituin bilang kaibigan? Galit na sumigaw ang babae na makasarili siyang tanga at kalimutan na ang kanyang posisyon, saka inalok na maglaban. Sumagot si Charlie na oo, ito ay isang pag-aaklas. May sumigaw kung ano ang ginagawa nila roon. Pinalo ni Emily ang bida. Lahat ay lumingon sa may nagsabi na siya ang boss. Galit na nagtanong si Chuck kung ano ang ginagawa nila roon. Ipinatong nila ang kamay sa kanilang ulo at bumati ng mabuti sa kanya. Tinanong ni Chuck kung tapos na sila sa kanilang ginagawa. Sinabi nila na nagpapahinga lang sila saglit. Galit na sumagot ang lalaki na tapusin muna nila bago magpahinga. Tumingin siya sa kanila at sinabing ayaw niya sa kanila at nawala silang kwenta, mga hanggal. Lumapit siya at nagpatuloy, ngunit ngumiti siya at sinabing maliban kay Charlie. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Charlie at masayang nagpatuloy, o siya ang bituin ng aming departamento. Swerte ka, nasaktan ka ba? Sumagot si Charlie na medyo masakit ang balikat niya. Sinabi ni Chuck na huwag siyang magpakasobra sa trabaho. Sumagot ang lalaki na okay lang, pero biglang pumasok sa isip niya na isa siyang tiwaling hanggal. Tumingin siya kay Chuck na galit, at inisip na dahil sa kanya ay ma-promote siya. Sinabi ng lalaki na lumayo siya. Tumingin si Charlie sa babae at inisip, ano kaya ang ginagawa ng mga walang kwentang tao ngayon? Galit na sinabi ni Dave na si Charlie ay walang kwenta.
Ipinatong ni Carl ang kamay sa balikat ni Dave at sinabing mas masakit kung magagalit siya, at mas mabuting huwag masyadong magpakapagod pagkatapos niyang lumabas ng ospital. Tinanong ng lalaki kung galit ba siya, at galit na nagpatuloy, si Charlie sa ranggong senior corporal. Para namang kalokohan iyon. Lahat ito ay sinasadya. Sumagot si Carl na nitong mga nakaraang araw, umiikot ang lahat sa departamento tungkol sa hanggal na iyon. Sumimangot si Dave at sinabing hindi siya maniniwala hanggat hindi niya ito nakikita mismo. Sumagot ang lalaki na totoo iyon. May hawak na bag ang babae at nagpaumanhin. Tinanong niya kung pwedeng sabihin nila ang daan. Lumingon ang mga lalaki. Sumagot si Dave na hindi rin nila alam. Tingnan na lang niya sa telepono. Tinawag ni Carl si Dave nang may gulat, at pareho silang tumingin sa babae nang nakabigla. Ang mga tinapay ay nasa bag niya. Inaayos niya ang buhok niya at sinabi na lobot na ang cellphone niya. Sumagot ang lalaki na, ganun ba? Sinabi ni Carl sa lalaki na huwag masyadong magpakabahala, kundi babalik siya sa ospital. Tinanong ng babae kung pwede ba siyang tulungan. Sinikipan nila ng mata ang tingin at tumingin sa kanya. Sumagot si Dave na syempre, saan ka pupunta? Nag-alangan ang babae at sinabi na hinahanap niya ang daan papunta sa Elsen Department. Nagulat ang lalaki at sumagot na doon sila galing. Idinagdag ni Carl na pwede silang magkasabay. Masayang sinabi ng babae na totoo ba iyon, napakagandang balita, at inaya silang umalis na. Pagkatapos ay masiglang tinanong kung kilala nila si Charlie. Tumingin sila sa kanya nang nagtataka. Sumagot si Carl na oo, kilala nila siya, at siya ang pumapalit sa kanila. Tinanong ni Dave kung ano ang kailangan niya kay Charlie. Yumuko ang babae at sinabing may kailangan siyang ibigay sa kanya, at kung mawawala iyon, magagalit siya ng husto. Ngumiti si Carl at sinabing naisip na nila na magkasintahan sila. Idinagdag ni Dave na halos magbago ang isip nila tungkol sa pagtulong sa kanya. Inilabas ng babae ang kamay sa bag at sinabing ito ay pasasalamat. Iniabot niya ang tinapay at sinabing pwede nilang kainin ang mga tinapay kung magugutom sila sa daan. Iniabot niya ang tinapay sa mga lalaki. Ang babae, na ang pangalan ay Bella, ayon sa nakolektang datos noong Desyembre, ay responsable sa lahat ng krimen sa pananalapi sa China. Sangkot sila sa droga. Ang mga drogang ito ay hinati-hati batay sa lakas, kaya tinatawag silang Buddhist tears. Binaliktad ng lalaki ang pahina at sinabing mas tiyak iyon dahil takot ang mga kriminal sa parusa ni John. Ginagamit ang mga droga sa pinakamataas na antas ng Hua clan. Napatingin ang lahat sa isang tao. Ang babae ay kumakain ng tinapay, ang dalawang lalaki ay nakahiga sa lupa na nakanganga, samantala ang babae ay patuloy sa pagkain ng tinapay habang ang bida ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Sinabi ng lalaki na siya ay isang hanggal, sabay sabi ni Charlie ng parehong bagay. Itinuro siya ng babae at ngumiti, sabay sabing natagpuan na niya ito. Ngumiti si Bella sa bida. Tinanong ni Emily ang babae kung may nawala ba sa kanya at kung ano ang maitutulong nila sa kanya. Sinabi ng babae, mga dahon ng paloonya. Nagulat ulit ang babae at muling nagtanong. Sinabi ni Bella, mga bulaklak ng paloonya na nakabalot sa mga dahon. Sinabi ni James, sandali lang, i-check ko. Tinanong ni Emily kung nakatanggap na ba sila ng ganoon dati. Sinabi ni Bella na hindi, sabay turo at sinabing hindi na kailangang tingnan dahil kasama nila ang opisyal. Nagtaka ang bida at pinaikit ang kanyang mga mata. Tinanong ni Emily kung ano ang ibig sabihin nito. Naisip ng bida na hindi pa rin nagbago ang babae at iniisip niya kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Sinabi ni Bella na ibalik ito dahil wala na sa saklaw ang backup. Napagtanto niya na hindi makapasok ang mga tawag dahil sa mga jammer. Inisip ni Charlie na hindi gumagana ang mga security camera. Tinanong ng babae kung bakit hindi siya sumasagot. Tiningnan siya ni Bella sa mata, at tumingin din ang bida, at doon nagsimula ang lahat. May lalaking may hawak ng pamalo. May tumatakbo papunta sa kanya na may dala ding isang pamalo. Mahigpit na hawak ng tao ang pamalo habang papalapit ang paghampas sa mukha ng bida. Tumugon ang lalaki, at napangiwi ang tao sa sakit. Nahulog ang pamalo sa lupa. Hingal na hingal ang taong nakahiga. Itinutok ng lalaki ang pamalo dito. Tinanong siya ni John kung ano ang palagay niya. Ngumiti ang tao at sinabing wala pa siyang natatagpuang karapat-dapat. Tumingin ang bida sa lupa at sumagot, wala. May mga katawan na nakakalat sa paligid. Sumagot si John, akala ko rin, at pumalakpak.
May paparating sa kanila. Narinig ang isang boses, ipadala silang lahat sa langit, lumaki ang mga mata ng babae sa takot. Sumimangot ang mga bantay. Nagpatuloy si John, makikita nila si Buddha. Nabigla ang bida at sinabi, kung tuturuan sila makakaya din nilang makipaglaban, napakunot ng noo si John. Nagpatuloy siya, sinabi ko nang supilan mo ang awa. Tahimik siyang tiningnan ng bida. May mga sigaw na narinig sa paligid. Pumikit ang lalaki. May sumigaw, Ginoong Buddha, sir. Nagpatuloy ang boses, kaya ko pa. Nakatusok ang pamalo sa lupa. Umupo ang babae at sinabing kaya pa niyang lumaban. Nagpatuloy siya na magsasanay siya ng pinakamabuti at magiging kapaki-pakinabang. Tinanong siya ng lalaki kung gusto niyang maging kapaki-pakinabang. Tumango ang babae. Sinabi ng boses, mas mabuti pang mamatay ka at bumalik sa akin sa panibagong buhay. Iniabot niya ang kamay sa babae. Humagulgol ang babae, Master. Hinawakan siya ng mga lalaki at sumigaw siya, wag. Tumalikod ang bida. May ibinubuhos sa bibig niya. Sumigaw siya, nagmamakaawa ako. Sumikat ang araw sa gusali. May nakahiga sa lupa. Sinabi ni John, linisin at itapon ang mga katawan. Tinanong ulit ng lalaki. Nakabuka ang bibig ng babae. Sinabi ng lalaki, buhay pa ang batang ito. Napatingin si John sa kanila sa gulat. Dumilat ang babae. Hinawakan siya ni John sa balikat at sinabing ubusin lahat ng laman ng pinggan sa loob ng isang buwan. Napuno ng mga tableta ang mga pinggan. Sinabi niya, kung gusto mong maging katulong ko. Sumagot ang babae, opo, Ginoong Buddha. Unti-unti siyang naging mas mapagtiis. Nang siya ay lumaki, humarap si John sa babae at sinabing siya na ngayon ay isang babae na pinangalanang Bella. Iniabot niya sa kanya ang isang maskara. Pinasalamatan siya ni Bella at sinuot ang maskara sa kanyang mukha, pagkatapos ay sinabi niyang hindi niya ito bibiguin. Noon napansin ni Emily ang nakakatakot na tanawin sa harap niya, siya ay naging isang drug addict na. Hinawakan ng babae ang opisyal at tinanong kung naririnig siya nito, ngunit tumanggi itong sumagot. Nagsimula siyang maglakad ng pasulong at sinabing may mga bagay na papalapit. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang, ngunit inutusan siyang sumagot habang nanginginig. Tumakbo ang iba't ibang kaisipan sa kanyang isipan, iniisip niyang masyadong maraming mga matang nakatingin sa paligid. Sinabi ng lalaki na ang babae ay hanggal. Masayang sinabi ni Bella na sa wakas nagsalita siya. Sinabi ni Charlie na sa bahay niya sila mag-usap, at tinanong kung gusto niyang maging bisita niya. Habang nag-iisip si Charlie kung may lalabas niya ito, papatayin niya siya. Tumingin si Bella sa kanya na may baliw na tingin. Umakyat ang lalaki sa mesa at sinabing sumama siya. Sinabi ni James na hindi iyon pinapayagan. Tinawag siyang sinungaling ni Bella at sinabi na ang kanyang kapatid ay hindi kailanman magtatago ng droga sa kanyang bahay. Muling tinanong ni James tungkol sa droga. Si Mike ay nagulat na nakatingin sa unahan. Tinanong ni Bella kung iniisip niyang maloloko siya. Kinuha ng babae ang mga droga mula sa bag. Ang mga nakakalaso na sangkap ay nakita sa mga mata ng lalaki. Itinapon niya ito sa mukha ng mga pulis. Lumabas ang mga ugat sa kanilang mga mukha. Si Mike ay nakanganga sa gulat. Nabigla si Emily sa papel na hawak niya. Lumingon si Charlie upang tingnan ang mga ito. Tinawag ng babae ang bida. Ang mga taong may mga ulong ibon ay nagdidikit ng droga sa mga mukha ng ibang mga empleyado. Ang kanilang mga mukha ay natakpan ng kakaibang mga sugat. Ngumiti si Bella at sinabi na hindi niya hahayaan silang mamatay at kung hindi siya makikipagtulungan, mamamatay sila. Sinabi niyang kung sasabihin ni Charlie kung nasaan ang kanyang droga, maliligtas ang lahat. May baliw na liwanag sa kanyang mga mata. Tumalon ang bida sa kanya at umiwas. Tumitig siya sa babae. Punit ang damit nito. Nagulat ang babae. May hawak ang bida sa kanyang kamay at sinabing mga plug ito. Dinurog niya ito at sinabing nawala na ito. Nanlaki ang mga mata ng babae at sinabing ito ang kanyang damit. Tumawag siya ng backup at sinabing may paparating na tulong. May hawak siyang baton at sinabing walang tao sa paligid. Sinabi niyang perpekto ang mga kondisyon para sa pagpatay. Ngumiti si Bella at nagtanong kung ano ang sinasabi niya. Ngumiti rin si Charlie at sinabing maiintindihan niya ito kapag binugbog niya ito. Tinanong niya kung paano nila sisimulan ang laban. Sinabi niyang sana maalala niya ang mga dating araw. Tumahimik si Bella at biglang ngumiti, tinakpan ang bibig niya ng kamay. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing gumagamit ng masamang pananalita si Charlie laban sa isang babae. Hinawakan niya ang kanyang damit at sinabing punit ito.
Tiningnan niya si Charlie at sinubukang magsalita, ngunit si Charlie ay bigla siyang nilapitan at hinampas. Umiwas si Bella sa suntok ngunit agad siyang tinamaan ni Charlie sa tuhod na hindi niya inaasahan. Pinigil niya ito gamit ang kanyang kamay at umatras. Ngumingiti si Bella habang hawak ang kanyang ulo, ang kanyang kamay ay puno ng dugo. Galit na galit si Bella at iniisip kung gusto ba talagang mamatay ni Charlie. Ngumiti si Charlie at sinabing pangit pa rin siya kapag galit. Biglang yumuko si Bella at ngumiti. Dinilaan niya ang kanyang daliri at sinabing nagulat siya. Tinanong niya rin ang tungkol sa pagiging hindi lang basta pulis ni Charlie. Sinabi ni Charlie sa kanya na huwag itago ang kanyang galit. Tiningnan siya ng babae ng mabuti at nagtanong kung saan siya nanggaling. Akala niya galing siya sa isang espesyal na unit. Ngumiti si Charlie at tinanong siya kung saan niya akala siya nanggaling. Bigla, nagsimulang maglabas ng papel ang babae. Hinugot niya ang isang pulang papel at itinaas ito sa harap niya, pagkatapos ay inilapit ito sa kanyang leeg at sinabing wala siyang pakialam sa dating trabaho ni Charlie. Tiningnan siya ni Charlie nang may pagkadismaya at sinabing nasusuklam siya. Biglang nagsimulang sumigaw ang babae. Ngumiti si Bella ng tuso at biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sinabi ni Bella na naniniwala siyang makakahanap si Charlie ng angkop na posisyon para sa sarili niya sa impyerno. Tiningnan siya ni Charlie ng tahimik. Agad na kumilos ang babae at mabilis na tumakbo papalapit sa kanya. Tinamaan siya ni Charlie ng stick sa mukha at tinanong kung talagang iniisip niya na sapat ang isang benda. Bumagsak si Bella sa lupa. Tinanong siya ni Charlie kung hindi pa rin niya naiintindihan ang sarili niya. Sinabi rin niya na kailangan niya ng hindi bababa sa 10 benda. Muling tinamaan ni Charlie si Bella ng maraming beses at sinabing kung hindi siya tatagal sa laban. Nagngalit si Bella, nagalit at sumigaw kay Charlie. Tinitigan niya ito at tinawag ng kung ano-ano. Tinanong niya kung paano siya naglakas loob. Pumikit si Charlie at sinabing hindi pa rin siya nagbabago. Nagulat si Bella sa sinabi ni Charlie, na umaasa pa rin siya sa droga at hindi sapat ang atensyon niya sa pagsasanay. Naghandang lumaban si Charlie at sinabing maaari na lang siyang magpasalamat sa kanya dahil dito. Sumigaw ang babae at tinanong kung sino ba si Charlie para isipin niyang kilala niya siya. Agad na yumuko si Charlie, naghahanda upang salakayin ang mga binti niya. Tinamaan niya ang mga binti ni Bella at lumipad ito sa ere. Bumagsak si Bella at nabagok ang ulo. Itinaas ni Charlie ang stick, handang itarak ito sa kanya. Natakot ang babae. Tiningnan siya ni Charlie ng mabangis at sinabing, kapag nasa bingit ka ng kamatayan, malalaman mo kung sino ako. Nagalit si Bella at sinimulang tanungin siya kung ano bang kalokohan ang sinasabi niya. Sinabi ni Charlie na alam niyang natutunaw na ang utak ni Bella dahil sa droga. Biglang itinarak ni Charlie ang stick sa kanyang leeg at lalo pang diniinan. Tinanong niya kung matatandaan niya ito bago siya mamatay. Nagngalit si Bella at muling tinawag ng kung ano-ano si Charlie. Naglabas ng nakakatakot na aura si Charlie. Natakot si Bella. Nang susubukan niyang itarak ang stick sa leeg nito, biglang tumiklop ang stick. Sumigaw si Bella. Nagulat si Charlie at tiningnan ang stick, napagtanto niyang mahina ang kalidad nito. Biglang sinuntok ni Bella si Charlie, tumayo, at hinawakan ang kanyang leeg. Habang nakatingin sa stick, napaisip si Charlie kung ganitong klaseng basura ba talaga ang ibinibigay sa mga mabababang ranggo ng opisyal. Agad na tumayo si Bella at sumugod kay Charlie. Tinamaan niya ito, ngunit na-block ni Charlie ang kanyang pag-atake. Habang nakablock, napansin ni Charlie ang isang kakaibang benda sa noo ni Bella. Pula ang mga mata ni Bella. Nagulat si Charlie, hindi pa niya nakikita ang ganitong klaseng benda. Tiningnan niya ang sarili niyang mga kamay, na puno ito ng parang mga galami. Napaisip si Charlie kung ang benda ba ay gumagana sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang damit. Tiningnan niya si Bella ng mabuti. Nagulat ang babae at tinanong siya kung sino ba talaga siya. Tinanong niya ito nang may pagkagulat kung bakit niya ginagawa ang mga ito. Biglang pumasok ang isang lalaking may maskarang hugis tandang at sinimulang sigawan si Bella. Itinaas niya ang kanyang daliri at sinabi na nakipag-ugnayan sa kanila si G. Orchid, at iniulat din niya na malapit nang dumating ang tulong. Sinimulan ni Charlie ang pagwawagayway ng kamay, sinabihan siya na umalis na dahil ngayong araw ay makakaligtas siya. Ngumiti si Charlie at sinabi na magkikita pa rin sila. Kinagat ni Bella ang kanyang labi at tiningnan siya nang may hindi pagkakasundo. Agad na lumingon si Bella at nagsimula magbigay ng mga utos.
Ipinatong ng lalaking may maskara ang kamay niya sa balikat ni Bella at tinanong kung ayos lang siya. Nang inig si Bella sa takot at kinagat ang kanyang mga kuko, nagtataka kung bakit siya pinapaalalahanan ng pulis. Pagkaraan ng ilang sandali, maraming mga sasakyan ng pulis at ambulansya ang dumating malapit sa istasyon. Sa loob, inaalalayan nila ang mga sugatang tao sa mga stretcher. Galit na tanong ng hepe kay Charlie kung talagang pinabayaang makalabas ang mga kriminal. Agad na itinapon ni Charlie ang baton sa mukha ng hepe. Itinuro siya nito nang may hindi pagkakasundo at sinabi na hindi sana nangyari ito kung binigyan siya ng tamang kagamitan. Tinanong din niya kung normal ba na mabali ang baton sa kaunting pagdiin. Sinabi naman ng hepe nang may hindi pagkakasundo na hindi naman talaga matibay ang mga iyon dahil hindi iyon ginagamit sa ganung paraan. Dalawang pulis ang nanunood mula sa gilid at nagulat na hindi ito itinuturing na paghihimagsik laban sa awtoridad. Agad na ipinakita ni Charlie ang kanyang mga kamay at sinabi na hindi niya nararamdaman ang mga iyon. Nagtaka ang senior general at agad na nagwasiwas ng kamay at nagsimulang tumawag ng doktor. Tiningnan ni Charlie ang kanyang mga kamay at naisip na hindi tiyak ang magiging kinalabasan at buti na lang at natatakot si Bella. Naalala ni Charlie ang patch na iyon at nag-isip kung talagang epektibo ito kapag nakipag-ugnay sa damit. Tiningnan ng doktor ang mga kamay ni Charlie at nagulat, nagtataka kung ano iyon. Si Charlie naman ay nag-iisip tungkol sa bagong stimulant at biglang pumasok sa kanyang isipan ang imahe ni Bella, at inisip niyang malapit na itong maging isang walking drug. Inaasahan ni Charlie na magiging maayos ang lahat ngunit mukhang hindi magiging madali. Lumapit si Charlie sa general at tinanong kung maaari siyang humingi ng isang pabor. Tinanong ng general kung ano iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang eksena ay lumipat sa bahay ni Charlie. Tahimik ang paligid, pati na ang pasilyo. Nakatayo si Charlie sa pintuan ng kanyang apartment. Binuksan niya ang pinto pero dalawang lalaki na nasasakupan ni Bella ang naghihintay na sa kanya. Agad silang sumugod kay Charlie. Yumuko sila at sinabi kung paano mahuhuli si Charlie. Isa sa kanila ang nagsabi na ginamit nila ang isang stimulant na nagdudulot ng mga halusinasyon at kamatayan. Pareho nilang sinabi na inutusan si Miss Phoenix na taasan ang dosis hanggang maximum para siguro ay makakita pa siya ng higit sa mga halusinasyon at mamatay sa overdose. Ngunit si Charlie ay handa. Tinitigan niya sila habang hawak ang isang baril at sinabi na alam niyang darating sila. Nawala ang fog at nakita nila si Charlie na nagsasalita na si Bella ay isang takot na pusa dahil takot siyang magpakita ng personal. Pinaikit ng kaunti ni Charlie ang mga mata at sinabi na susubukan niya ang bagong armas. Agad na itinutok ang baril sa kanila at pinutok. Natakot ang mga lalaki at tinangkan nilang kumbansihin ang kanilang mga sarili na hindi nakakarga ang baril, ngunit agad na pinutok ni Charlie sa isa sa kanila. Sinimulan ni Charlie ang pamamaril, ang mga bala ay tumalbog sa mga pader. Parehong lalaki ang nawalan ng malay, ang mga maskara sa kanilang mga mukha ay napunit. Pinulot ni Charlie ang baril at sinabing hindi naman pala ito ganoon kasama. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis. Tumayo sila malapit sa pinto at pinakiusapan ang mga mamamayan na bumalik sa kanilang mga bahay. Napaligiran ang bahay ni Charlie, at ang dalawang lalaki ay itinali. Umupo ang general sa harap ng mga kriminal at kinausap si Charlie. Tinanong ng general kung ilang beses nagpaputok ng baril si Charlie. Ngumiti si Charlie at sinabing nagpaputok siya nang nararapat lang sa kanila. Inalis niya ang kanyang helmet at sinabing maaari silang magising habang inililipat, kaya dapat tanggalin ang mga tableta sa ilalim ng kanilang mga dila. Tiningnan siya ng general at tinanong kung siya nga ba talaga si Bright December. Tinanong siya ni Charlie kung nagdududa pa siya hanggang ngayon, ngunit bakit binigyan pa rin siya ng kagamitan. Sinabi ng general na wala siyang ibang pagpipilian dahil sino ba naman ang maniniwala sa ganoong bagay. Gayunpaman, nagsimulang pag-usapan ng general ang insidente, pati na ang insidente sa mga stimulant at si Bella. Sinabi ng general na halos 99% siyang sigurado na si Charlie ay si Bright December. Tinanong ni Charlie kung bakit hindi 100% sigurado ang general. Tumayo ang general at sinabing ibinawas niya ang porsyento para sa isang dahilan. Tumingin siya kay Charlie at tinanong kung si Bright December nga ito, bakit hindi pa niya pinapatay si John na leader ng grupo. Sumagot si Charlie na sinabi mismo ng general na kailangan ng matibay na ebidensya.
Sumimangot ang general at sinabing totoo iyon mula sa pananaw ng isang pulis. Biglang siningaitan siya ni Charlie at sinimulan agad ang pag-usapan tungkol sa monk na parang si Buddha. Siya ay iginagalang ng buong bansa at itinuturing na reinkarnasyon ni Buddha. Tinanong ni Charlie ng mariin ang general kung ano ang magiging reaksyon ng publiko sa kanyang kamatayan. Nagulat ang general dahil sinabi ni Charlie na ang pagpatay sa kanya ay hindi lulutas sa problema dahil mas malaki pa ang suliranin kaysa iniisip ng general. Yumuko ang general at nagtanong ng may gulat kung may iba pang mga organisasyon bukod sa Huaga Clan. Sinabi ni Charlie na wala siyang pakialam sa iba. Pinutok ni Charlie ang gatilyo, dumilim ang kanyang mukha, at sinabi niyang gusto lang niyang pabagsakin ang walang kwentang taong iyon sa kahit anong paraan. Tiningnan siya ng general ng may pagtataka. Sinabi ni Charlie na gusto niyang tiyakin na wala nang ibang mabibiktima ito. Biglang naging kalmado ang general at sinabi niyang tutulong siya kay Charlie. Iniabot niya ang kanyang kamay at inalok na magtulungan sila upang mapatalsik ang walang kwentang taong iyon sa likod ng mga rehas. Tiningnan ni Charlie ang nakalahad na kamay ng may gulat. Hinawakan ni Charlie ang kamay ng general at sinabing tumutulong lang siya para hindi sila mapahamak sa kanyang mga kamay. Binitiwan ni Charlie ang kamay ng general at sinabing kung ayaw niyang mamatay, dapat siyang makinig. Hawak ng general ang kanyang kamay habang nakatingin kay Charlie na nagsabing hindi naman niya sinubukang patayin ang taong iyon. Hawak ang kanyang kamay sa harapan niya, sinabi ni Charlie na hindi niya magawa. Tinanong ni Charlie kung sino sa tingin ng general ang nagturo sa kanya ng lahat ng alam niya. Biglang lumipat ang eksena sa isang Buddha na sinasakal si Bella. Hawak niya ito sa ere habang sinasakal, hindi alintana ang kanyang mga sigaw. Patuloy niya itong sinakal hanggang sa bumaling ito sa kanya at halos hindi na makapagsalita. Humingi siya ng tawad, ngunit tiningnan lang siya ng Buddha at tinawag na maruming basahan habang nakahandusay sa sahig. Sinabi ng Buddha na lahat ng paninda niya ay nakumpiska at pinasok niya ang istasyon ng pulisya. Nagsimulang umiyak si Bella at nagmakaawa humihingi ng tawad. Tumingin siya sa Buddha na nagsalita sa kanya na may nakakatakot na aura. Sinabi ng Buddha na tila panahon na upang turuan siya ng leksyon. Napasigaw si Bella at pilit na umatras habang ang mga mata ng Buddha ay naglalagablab. Sinabi niya na nagkamali siya at hindi na niya ito uulitin, ngunit biglang napalingon sila ng makarinig ng malakas na pagtawa. Pumasok sina Tom at Lloyd, mga kasama niya, sa silid habang tinatawag siyang masamang adik sa droga. Sinabi ni Lloyd na huwag nang umiyak dahil ang stress ay nakakasunog ng muscle mass. Ipinitik ni Tom ang mga kamay niya sa bewang at sinabing nang walang muscle mass, wala siyang depensa. Nanlaki ang mata ni Bella sa pagkabigla. Nagsimula siyang sumigaw, nagtataka kung bakit naroon ang dalawa. Biglang pumasok si Rachel sa silid, gaya ng dati hawak niya ang kanyang pamaypay. Tumingin siya kay Bella at tinanong kung iniisip niyang ang magkapatid na Lespa ay tinawag ni Lord Buddha. Tinawag ni Bella at Tom si Rachel nagtataka kung bakit nandoon din ito. Sinabi ng Buddha na ang lahat ay nandito na. Nagpatuloy sa pag-iyak si Bella habang tinitingnan siya ng lahat. Inanunsyo ni Buddha na idinedeklara na niya ang kaso ng pag-aalis kay Bella. Nagsimulang sumigaw si Bella sa likod niya habang may ginagawa siya sa mesa. Habang sumisigaw siya, pinapangako niyang ibabalik ang lahat. Gayunpaman, ipinakita ni Buddha ang isang kahon at sinabing na ibalik na niya ang lahat. May isang pirasong dahon sa loob ng kahon. Tumingin si Buddha sa kanila at tinanong kung ano ang iniisip nila. Tumingin siya kina Tom, Lloyd, at Rachel. Nakatiklop ang mga braso ni Lloyd at sinabing kailangan nilang tanggalin ang adik sa droga. Sinabi ni Tom na ginagamit ni Bella ang droga para maging mas malakas, at ayaw niya ng ganang tao. Napatulala si Bella sa gulat at tumingin kay Rachel na nagsimulang magsalita. Sinabi ni Rachel na naging malapit sila sa paglipas ng mga taon ngunit kailangan nilang maging pinakamahusay upang mabuhay sa malamig at malupit na mundo. Nakaluhod si Bella, nakayuko, at nanginginig. Itinaas niya ang ulo niya at sumigaw, umiiyak na napakalupit nila. Tumahimik silang lahat at tinitingnan si Bella na nagsisigaw na gusto lang nila siyang tanggalin. Sinabi pa niyang dinala ni Buddha ang mga ito para sadyain siyang puntiryahin. Tumayo si Rachel sa likod ni Buddha at sinabing nasaktan siya sa pagtrato ni Bella sa kanya. Biglang lumapit si Rachel kay Buddha habang pinupunasan ni Bella ang kanyang mga luha. Pinanood niyang maigi si Rachel na yumuko at may inabot kay Buddha.
Kinuha ni Buda ang baril mula sa kamay ni Rachel at tumingin kay Bella. Itinutok niya ang baril kay Bella at sinabing hindi niya kailangan ng walang silbing katulong. Natakot si Bella. Iniunat ni Buda ang isang kamay at nagdasal habang sinisimulang kalabitin ang gatilyo. Ngunit biglang yumuko si Bella at sinabi niyang nakabuo siya ng bagong droga. Napatigil si Buda, tila hindi inaasahan ang sinasabi niya. Idinagdag ni Bella na ang bagong droga ay 5 beses na mas malakas kaysa sa nauna. Nakayuko, sinabi niyang siya mismo ang bumuo nito kaya halos imposible silang mahuli sa pagsusuri. Napatingin ang magkasama na Lespa at si Rachel sa kanya, nagulat. Tinanong ni Buda kung ilang kilo iyon. Sinagot ni Bella na may humigit kumulang 10 kilo. Tinanong ni Buda ang tungkol sa delivery. Sinimulan ng babae ang pagpapaliwanag kung paano niya sinuri at ikinonekta ang lahat ng ruta, pati ang mga red light districts ng Korea, Japan, China, at iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Itinaas ni Bella ang kanyang ulo at nakiusap na bigyan siya ng 6 na buwan pa. Sinubukan niyang kumbansihin siya na magiging kapaki-pakinabang pa rin siya sa kanya. Lumingon si Buda at sinabi na bibigyan lamang niya ito ng 1 buwan dahil marami na sa kanyang nawala dahil sa mga panloloko ni Bella. Nakayuko pa rin si Bella ngunit mula sa ibang anggulo. Ngumiti si Bella dahil sinabi nito na patunayan niyang karapat-dapat siyang mabuhay, kaya bibigyan siya ng 1 buwan. Samantala, nakaupo si Emily sa kama ng ospital at umuungol. Nakita ito ni Charlie at tinanong kung ano ang problema sa kanya. May isang lalaki na nagsabi na bumabalik na siya sa kanyang ulirat at ayon sa mga doktor, siya ay nasa impluwensya ng droga. Itinuro ni Charlie ang daliri niya sa kanya at tinanong ang lalaking nasa tabi niya kung ano ang sinasabi ni Emily. Sinabi ng lalaki na nagtatanong si Emily kung pwede niyang panasan ang kanyang laway. Sinimulan ni Charlie panasan ang laway ni Emily, habang ang lalaking nasa tabi niya ay nagsabing nagulat siya na dumating si Charlie dahil sila ay magkatrabaho lang naman. Nagulat si Charlie at sinabi na binisita raw siya ng mga ito noong siya ay nasa ospital, kaya dumating din siya kahit sa ganitong kalagayan. May isa pang lalaki na lumapit kay Charlie at tinanong kung magkakaroon na naman ba siya ng espesyal na promosyon. Sumagot si Charlie na wala pa siyang naririnig tungkol dito. Kumaway si Charlie habang paalis na ng silid at sinabing huwag mainggit kundi ay magpakatatag. Pagkalabas niya, isinara niya ng malakas ang pinto. Pinanood siya ng mga lalaki habang papalayo at sinabing nagbago na si Charlie. Pagkatapos, isinara nila ang kanilang mga mata at naglabas ng isang reklamo. Ang kwento ay lumipat sa istasyon ng pulisya. Ang general na nakaupo sa upuan ay iniisip na may isang kasabwat sa istasyon. Nakaupo sa harap niya si Charlie na nagtanong ng may pagtataka. Sinabi ng general na gusto niyang suriin ang mga drug ang dinala ni Charlie kaya ipinadala niya ang mga ito para sa pagsusuri, ngunit nawala ang mga ito. Ayon sa general, may nakapagnakaw nito. Tinanong niya si Charlie kung may ideya siya kung sino ang gumawa nito. Sumagot si Charlie na wala siyang ideya at hindi niya malalaman ang lahat tungkol sa sistema ng pulisya. Tinitigan ni Charlie ang general at sinabing ang droga ang kanilang pangunahing ebidensya, kaya makakakuha siya ng mas maraming puntos kapag nahuli niya ang may kasalanan. Sinabihan ni Charlie ang general na asikasuhin ang mga internal na usapin at kumuha ng impormasyon mula sa mga tauhan ng grupo. Sumagot ang general na iniimbestigahan pa rin nila ito. Yumuko ang general sa hiya nang tanungin siya ni Charlie kung kailan magpapadala ng espesyal na grupo para imbestigahan ang Huaga Clan. Pumikit ang general at sinabing patay na silang lahat, wala nang natira. Tinitigan siya ni Charlie nang may pagtataka at katahimikan, pagkatapos ay biglang hinawakan niya ang general at tinaas ang kanyang kamay, tinanong kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na magsinungaling. Sa takot, nagsimulang sumigaw ang general na hindi niya pinagkakatiwalaan si Charlie. Itinutok ni Charlie ang kamao niya sa pisngi ng general at sinabing huwag gumalaw, kundi ay masasaktan ito. Tumayo si Charlie sa mesa at hinayla ang kurbata ng general. Nagtanong ang general kung bakit hindi bumuo si Charlie ng bagong grupo. Ipinaalala ni Charlie na sinabi ng general na kailangan ng kahit isang mago para makabuo ng sariling grupo. Nagsimulang sumigaw ang general na may 2 siyang bituin, kaya walang tatutol. Ngunit itinuro ni Charlie ang sarili niya at sinabing tumututol siya dahil gusto niyang magtrabaho ng mag-isa. Nanginginig at pawisan ang general habang sinasabi niyang si Charlie rin ang nagsabing kailangan niya ng grupo. Sumagot si Charlie na nagkakamali siya, dahil hindi iyon ang ibig niyang sabihin.
Tinapik ng general ang kanyang kamay at sinabing mas madali ang may grupo dahil mas maraming pondo at accountability. Sinabi niyang ito ay isang utos bilang superintendent at iniutos kay Charlie na bumuo ng isang grupo. Sinabi ng general na hindi niya kayang bumuo ng sarili niyang grupo dahil siya ay masyadong binabantayan at masyadong maraming panganib. Tumingin ang general sa kanya nang may pagtataka nang tanungin ni Charlie tungkol sa utos. Tinuro siya ni Charlie at sinabi na kung maayos siyang hihiling, gagawin niya ito. Nagayos ang general ng seryosong mukha at magalang na hiniling kay Charlie na bumuo ng isang grupo. Ilang sandali pa, ang eksena ay bumalik sa ward kung saan sina Emily at ang kanyang mga kasama ay nagulat at tinanong si Charlie kung talagang gagawa siya ng grupo. Tumayo si Charlie sa harap nila at sinabi na hindi niya alam kung paano magagawa ito ng isang corporal, ngunit iniutos ito sa kanya. Isa sa kanila ang nagsabi na maganda raw na may superintendent na sumusuporta sa kanya. Napabuntong hininga si Emily at ang lalaking nasa tabi niya, at tinatanong niya kung sino ang sasali sa grupo. Nilagay ni Charlie ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at sinabing sila, syempre. Agad na niyakap ng isa sa mga lalaki si Charlie sa balikat at nagsimulang magpasalamat habang umiiyak. Sinabi niya na inakala niyang naging ganap ng masama si Charlie pagkatapos tamaan sa ulo, ngunit hindi siya nakalimot sa kanila. Si Emily ay nagsimulang umiyak at magpasalamat. At ang isang lalaki ay umiiyak din at nagsasabing tapat silang maglilingkod sa kanya. Isa pang lalaki ang nanood sa gilid habang pinupunasan ang mga luha, at sinabing akala niya ay mamamatay siya sa pag-aasikaso ng mga papel. Sinabi pa niya na masarap magkaroon ng ganitong mga kasamahan. Gayunpaman, ginulat sila ni Charlie nang sabihin niyang hindi sila mga kasamahan. Nakasimangot si Charlie at nagsimulang magsalita na hindi niya kailangan ng tulong, kundi isang masunuring grupo na susunod sa lahat ng kanyang utos. Lahat sila ay nagulat at nagtanong kung sila ba talaga ay mga kasamahan niya. Damilat ng malaki si Charlie at sinabi na hindi sila mga kasamahan, kundi mga alipin niya. Nagulat ang tatlo sa sinabi ni Charlie na sila ay mga taong mamamatay kapag iniutos niya at mabubuhay hanggat pinapayagan niya. Tumingin sa kanila si Charlie nang may baliw na ekspresyon at sinabi na kung naintindihan na nila ang lahat, maaari na nilang simulan siyang tawaging Master.